Sa isang abandonadong gusali, makikita natin sa larawan ang 6 na anino. At ang 4 sa kanila ay mga bearang mamamatay tao na inutusan upang paslangin si Wu Xinghe, ang ating bida sa estoryang ito. Sa pagkakataong ito, habang inilapag ni Wu Xinghe ang kanyang namayapang kapatid, sinabihan niya ang mga assassins na dahil pinatay nila ang kanyang kapatid, gusto niya na magbayad sila ng kanilang mga utang sa dugo. Ngunit pinagtawanan lamang si Wu Xinghe ng lalaking ito dahil ayon sa kanya, kung makapagsalita si Wu Xinghe ay parabang napakalakas niya. Sinabihan din niya si Wu Xinghe na tingnan ang kanyang kalagayan. Subalit sa isang iglap, sinuntok ni Wu Xinghe ang assassin na ito. Nagulat ang mga kasamahan ng assassin na iyon, matapos nilang makita ang sinapit ng kanilang kasamahan. Ngunit dahil doon, agad din na umatake ang mga assassins na ito upang paslangin si Wu Xinghe. Pero hindi natinag ang ating bida. Sinabihan niya pa sila na pumunta sila sa impyerno. Pagkatapos nun, ginamit ni Wu Xinghe ang kanyang malakas na kapangyarihan, na kung saan, nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog sa lugar, at naging dahilan din ito upang mapaslang niya ang kanyang mga kalaban. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasubra ni Wu Xinghe ang pag-amit sa kanyang kapangyarihan, at tila ba bumabalik sa kanyang katawan ang pinsala na dulot nito. Dahil dito, si Wu Xinghe, ang pinakabatang sinaunang martial master sa kasaysayan, ay matatapos ng ganito. Sa kabilang banda, isang napakaliwanag na ilaw, ang bumababa galing sa kalawakan, papunta sa mundo ng mga tao, at bumagsak sa isang lugar sa Baiyu County. Wu Shuang, may gusto ka bang sabihin sa iyong kapatid? Wu Shuang, wika ng babaeng ito habang siya ay umiiyak. Sa ilang sandali, biglang nagising si Wu Shuang na parabang siya ay gulat na gulat. Pagkatapos nun, ang babaeng ito ay biglang niyakap si Wu Shuang ng napakahigpit. Napaiyak pa siya dahil sa tuwa na kanyang nararamdaman dahil sa pag-aisang ni Wu Shuang. Gayunpaman, tinanong ng babaeng ito ang kanyang nakababatang kapatid kung alam ba niya kung gaano siya nag-alala sa kanya. Dagdag pa niya, sinabi ng mga tao na si Wu Shuang ay napatay dahil sa isang laban. Nagtanong din daw siya sa maraming doktor ngunit ang sabi nila ay wala ng pag-asang mabuhay si Wu Shuang. Sa kabilang banda, si Wu Xinghe, na nasa katawan ni Wu Shuang, ay naguguluhan sa kanyang mga nakikita. Naguluhan din siya kung sino ang babaeng ito na bigla na lang yamakap sa kanya. Nalilito siya kung sino si Wu Shuang at kung bakit biglang lumiit ang kanyang mga kamay. Naguguluhan din siya kung nasaang lugar siya. Gayunpaman, naalala ni Wu Xing ang kanyang kapatid na babae sa kanyang nakaraang buhay. Ate, nasaan ang ate ko? Sambit ni Wu Xing. Kaya tinanong siya ng babaeng ito kung ano ang problema niya. Tinanong din siya nito kung hindi ba niya siya nakikilala. Samantala, ayon kay Wu Xing, ang babaeng ito ay nasa 17 o 18 taong gulang at siya ay halos katulad ng kanyang kapatid na babae sa kanyang nakaraang buhay. Sa puntong ito, tinanong ng babaeng ito si Wu Xing kung okay lang ba siya at kung masakit ba ang sugat niya. Gayunpaman, sa alaala ni Wu Xing, siya ay namatay dahil sa Kai backlash. At nang subukan niyang tumingin sa salamin, nagulat siya at naguluhan kung paano siya naging bata. At bigla na lang, isang alaala ni Wu Shuang ang pumasok sa isip ni Wu Xing. Si Qin Wu Shuang, isang anak ng pamilyang Qin na naghihirap sa bayan ng Dunduin, ay ipinanganak sa ilalim ng aristokrasya. Nakatira kasama ang ama at kapatid na babae. Nag-aral sa Wudong Academy. Dahil sa interes ng mga maharlika, madalas siyang binubuli ng grupo ng mga maharlikang bata sa akademya. Kaya ayon kay Wu Xing, ang lalaking ito na nagngangalang Zhang Xian ay talagang masyadong nanlilinlang. Samantala, dahil sa alaala ni Wu Shuang, napagtanto ni Wu Xing na lumipat ang kanyang kaluluwa sa batang ito na nagngangalang Qin Wu Shuang. Gayunpaman, ang babaeng ito ay nag-aalala sa kanyang kapatid kaya sinabi niya sa kanya na huwag siyang takutin ng ganyan. Agad namang sinabi sa kanya ni Wu Shuang na may konting sakit lang siyang nararamdaman sa kanyang sugat pero ayos lang daw siya. At sa sandaling iyon, nalilito si Wu Shuang na mayroon siyang ama, dahil sa kanyang nakaraang buhay, lumaki siyang walang ama o ina. Sa puntong ito, tinanong ni Wu Shuang ang kanyang kapatid kung saan nagpunta ang kanilang ama. Agad namang sumagot ang babaeng ito ay sinabi na may gagawin ng kanilang ama.
Subalit si Wu Shuang ay makulit kaya tinanong niya ulit ang kanyang kapatid kung saan pumunta ang kanilang ama. Gayunpaman, sinabihan lang siya ng babaeng ito na huwag nang magtanong sa mga bagay na iyon at sinabi rin niya sa kanya na alagaan na lang niya ang kanyang kalusugan. Dahil ayon sa babaeng ito, ang kinabukasan ng kanilang pamilyang Qin ay nakasalalay kay Wu Shuang. Kaya hindi na siya maaaring ma-accident pa. Ngunit sinabi ni Wu Shuang sa kanyang kapatid na sabihin sa kanya ang totoo. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ang kanilang ama ba ay nagpunta sa country town upang hanapin ang pamilya Zhang. Agad namang sumagot ang babaeng ito at sinabing hindi at ayon pa sa kanya, lalabas lang daw ang kanilang ama pero hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Samantala, ang pamilya Zhang. Ito ang pamilya kung saan nabibilang si Zhang Xian, isang kilalang pamilya sa Luojiang County. Sa kabilang banda, sa isip ni Wu Shuang, dahil sa malakas at malalim na background, ang mahirap na pamilyang Qin ay tiyak na hindi makakalaban. Pagkatapos nun, sinabi ni Wu Shuang sa kanyang kapatid na hindi siya patay, kaya inutusan niya itong tawagin na lamang ang kanilang ama. Agad namang pumayag si Shu'er. Makalipas ang ilang sandali, habang tinatawag ni Shu'er ang kanyang ama, ang ilan sa mga tao sa paligid ay napatanong kung hindi ba ang lalaking ito ang puno ng pamilyang Qin. Bilang karagdagan, nagtataka sila kung bakit may hawak siyang sandata. Ayon sa lalaking ito sa kanan, ang young master ng Qin ay nakipaglaban sa Wudong Academy at binugbog hanggang mamatay ng young master na si Zhang. Kaya naman ang pinuno ng pamilyang Qin ay may hawak na sandata at gustong maghayganti para sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Shu'er ang kanyang ama. Ngunit tinanong siya nito kung bakit siya naroon dahil ayon sa kanya, sinabihan niya itong manatili sa bahay. Kaya agad na sinabi ni Shu'er sa kanya na si Wu Shuang ay buhay pa. At dahil doon, nagulat ang kanilang ama nang marinig ito, at nagmamadaling tumakbo sa patungo sa kanilang tahanan. Sa kabilang banda, nakumbinsi na si Wu Xing na talagang ang nakatawid siya. Bigla-bigla, dumating ang ama ni Qin Wu Shuang na si Qin Lianshan sa kanilang bahay. At agad na tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Ayon kay Wu Xing, hindi pa niya naranasan ang pagmamahal ng ama sa kanyang nakaraang buhay. Kaya na-curious siya kung ito ba ang pakiramdam na ang mag-ama ay konektado ng puso, laman at dugo. Wu Shuang, pinilit ka ba ng pangalawang anak ng pamilyang Zhang na labanan siya? Sabihin mo sa iyong ama at tiyak na hahanapan kanya ng hustisya. Wika pa Qin Lianshan. Ngunit sa isip ni Wu Xing, kung paano nabuli si Qin Wu Shuang, nakita niya ang lahat sa kanyang alaala. Ngunit ayon sa kanya, hindi na siya maghahabol pa. Kaya't sinabi niya sa kanyang ama na hayaan na lang ang nakaraan na maging nakaraan at tumingin na lang sa hinaharap. Samantala, ayon kay Wu Xing, ang prestihiyosong pamilyang Zhang, wala ang mga iyon, ngunit ang dating Qin Wu Shuang ay natatakot sa kanila na parabang sila ay mga mababangas na lobo. Ngunit dahil siya, si Wu Xinghe, ay isinilang na muli doon, hahamakin niya na makisali sa maliliit na taong iyon. Sa kabilang banda, ang gustong tingnan ng bagong Qin Wu Shuang ay ang buong bansa ng Luojiang at maging ang pattern ng kaharian ng Beiyou. Gayunpaman, sa isip ni Qin Lianshan, sa pagiging introvert at matinding karakter ni Wu Shuang sa nakaraan, siya ay na maghihiganti kay Zhang Xian. Kaya naguguluhan siya kung bakit kalmado si Wu Shuang sa oras na iyon. Samantala, sinabi ni Wu Shuang sa kanyang ama na ang pagtingin sa unahan ay hindi nangangahulugan ng pagpapaubaya sa mga puot na iyon. Ngunit ang pagkamuhi lamang ay hindi makakatulong sa kanilang pamilya na makaahon sa mahirap na kalagayan. Sa isang iglap, sumang-ayon naman si Qin Lianshan sa kanyang anak. Pagkatapos nun, inutusan niya ang kanyang anak na huwag pumunta sa Wudang Academy, at mula bukas, ganap na magsasanay si Wu Shuang ng ancestral martial arts. Dahil ayon kay Qin Lianshan, hindi siya naniniwala na ang martial arts na minana sa mga ninuno ng pamilyang Qin ay hindi makakapaglinang ng isang tunay na martial artist. Sinabi rin niya na ang kanilang mga ninuno sa Qin ay dating mayaman at makapangyarihan, ngunit sa sandaling iyon, ang pamilya ay nasa gitna ng kalsada, at hindi pa ito para sa kapakanan ng pagkatay ng iba. Sa hindi inaasahan, biglang dumating si Shu'er at sinabi niya kay Wu Shuang na kung babalik siya sa Wudang Academy, siya ay aapihin lang ng mga tao doon. Kaya mas mabuting manatili na lang siya sa Dunlin Town.
Ngunit sinabi sa kanila ni Wu Shuang na huwag magmadali sa paggawa ng desisyon. At sa isip ni Wu Shuang, tahanan, pamilya, at kapatid na babae, iyon ang mga panghihinayang na hindi niya mabawi nang mamatay siya sa kanyang nakaraang buhay. Ngayong muli siyang nabuhay, sinabi niya sa sarili na dapat niya itong pahalagahan. Kaya sinabi ni Wu Shuang na kung ito ay isang dragon, maaari nitong ibagsak ang mga ilog at dagat saan man ito mapunta, at kung ito ay isang tigre, tinanong niya sila kung saan hindi maipagmamalaki na sumipol ang mga bundok at kagubatan. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Wu Shuang na hindi na niya hahayaang maapi muli ang kanilang pamilya. Gayunpaman, sa isip ni Wu Shuang, ang lakas ng loob ay tila masyadong nagpapakita, at hindi ito makakatulong upang matakot sila. Pagkatapos ng lahat, ito ay ibang-iba sa tunay na Qin Wu Shuang. Itay, ate, medyo pagod na ako. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang ama na magpahinga muna siya, at pag-uusapan ng iba pang bagay kapag gumaling na si Wu Shuang. Sa oras na ito, iniisip ni Wu Shuang kung ano ang hindi nalutas na galit ng pamilya Jiang sa pamilyang Qin at kung bakit sirang-sira ang pamilya Qin. Kaya sinubukan ni Wu Shuang na hukayin ang alaala ng dating Wu Shuang. At dahil dito, nalaman niya na ang ugat din pala ay ang interes. Ang panimulang punto ay ang pambansang argumento ng pamilya o kung tawagin ay, the nationwide family argument, na nangyayari tuwing 4 na taon. Nangangahulugan iyon na ang Qin family ay nawalan ng kwalifikasyon para sa family argument, at sa gayon ay nawalan ng maharlikang upuan. Ang pagkawala ng upuan ng maharlika, ang lahat ng mga ari-arian na pag-aari ng pamilya Qin ay babaguhin ang kanilang mga apelyido ng naaayon. Anuman ang pagkalugi sa ekonomiya, ang mas masahol pa ay ang pagkawala ng katayuan sa lipunan. Kaya ayon sa bagong Wu Shuang, ang tunggalian na iyon ay tiyak na isang pagsasabuatan. Kinaumagahan, tinawag ni Shu'er ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay sinabihan niya siya na pinapapunta siya ng kanilang ama sa bulwagan, dahil naroon si Din Jinbui mula sa Watong Academy. Subalit tinanong siya ni Wu Shuang kung, bakit pumunta doon si Jinbui? Ayon kay Shu'er, pagkatapos ng lahat, nangyari iyon sa akademya, kaya si Din Jinbui ay pumunta doon upang mag-alay ng pakikiramay. Ngunit sa isip ni Wu Xing, ang matandang oso na iyon ay hindi gagawa ng ganoong bagay dahil sa naaalala niya. Noong naglalaban sina Qin Wu Shuang at Zhang Xian, malinaw na naroon si Jinbui. Gayunpaman, pinanood niya ang dula ng walang pag-aalinlangan. Nagpakasawa sa prestihiyo ni Zhang Xian. At nang dumating ang ama at kapatid ni Wu Shuang doon, sinabi lang sa kanya ni Jinbui na ang kanyang maharlikang anak ay nakipaglaban sa akademya. At aksidenteng napatay ng kalaban. Fair na ate, kilalanin natin ang bisita ng county. Ako si Wu Xinghe, hindi, Qin Wu Shuang. Simula ngayon, bubuhayin ko ang pamilya Qin. Wika ni Wu Shuang. Ngunit bigla-bigla, 3 anino ang lumitaw sa eksena at itong anino sa kanan ay nagtanong kay Wu Shuang kung ayos na ba ang kanyang mga sugat. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin si Gou Sheng ang lobbyist, Xu Sihai o ang higanti, at Jinbui, isang mabait na din. Samantala, kinamusta ni Jinbui ang mga pinsala na natamo ni Wu Shuang. Ngunit hindi makapaniwala si Wu Shuang na si Jinbui ay naglakas loob na tawagin ang kanyang sarili na isang mabait na tao. Samantalang nang binugbog si Qin Wu Shuang, hindi niya ito pinansin, at sa sandaling iyon, nagpapanggap siyang mabait doon. Sa puntong ito, habang nakatitig si Jinbui kay Wu Shuang, gustong malaman ni Wu Shuang kung bakit pumunta doon si Jinbui sa araw na iyon. Kaya pinasalamatan ni Wu Shuang si Jinbui para sa kanyang pakikiramay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang pinsala ay hindi na isang seryosong problema. Pagkatapos nun, tinanong niya siya kung mabibigo ba ang maraming tao dahil doon. Kaya nagtaka si Jinbui kung bakit parang ibang tao ang batang iyon. Napaisip din siya kung sa tingin ba ni Wu Shuang na dahil nasa bahay siya nila, maaari siyang maglakas loob na tumayo. Sa kabilang banda, tinanong sila ni Qin Lianshan kung bakit sila pumunta doon dahil ayon sa kanya, alam niyang hindi sila dadating doon ng walang kailangan. Agad-agad, sinabi sa kanya ni Gou Sheng na pumunta siya doon sa araw na iyon na may ilang payo para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung tama ba siya na alam ni Qin Lianshan ang tungkol sa family class evaluation.
sa loob ng 4 na taon at ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang pamilya. Dagdag kaalaman, binago ng author ang family argument sa family class evaluation. Agad namang nagtanong si Qin Lianshan kung ano ang tungkol doon. Dagdag pa ni Gou Sheng, dapat malaman ni Patriarch Qin kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kapag nawala siya sa posisyon. Sinabi rin sa kanya ni Gou Sheng na may paraan para sa kanya. Ngunit, hindi sigurado si Gou Sheng kung gusto itong marinig ni Patriarch Qin. Gayunpaman, sumabat si Wu Shuang sa usapan. Pagkatapos ay tinanong niya ang panot na ito kung bakit hindi niya sabihin sa kanila ang tungkol dito. Sinabi rin sa kanya ni Wu Shuang na kung mapatunayang nakakatulong ang kanyang pamamaraan sa kanilang pamilya, gagantimpalaan nila siya. Sa kabilang panig, ipinakilala ni Gou Sheng ang lalaking ito sa kanan bilang si Master Shu Sihai, ang nakababatang kapatid ng mayayamang klase ng Shu family. Dagdag pa ni Gou Sheng, kinakatawan ni Shu Sihai ang pamilya Shu at maaaring magbigay sa kanila ng pangako. Ayon kay Gou Sheng, kung handa silang isuko ng aristokratikong upuan sa loob ng 4 na taon, ang pamilya Shu ay magagarantiyahan ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Subalit sinabi ni Qin Lianshan kay Ginoong Gou Sheng na mula sa paraan ng kanyang pagsasalita, tinanong niya siya kung sa palagay ba niya ay tiyak na matatalo ang pamilya Qin sa loob ng 4 na taon. Kapatid na Lianshan, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong mahirap na pamilyang Qin? Naniniwala akong mas alam mo kaysa sa akin. Sa buong bansa ng Lujiang, sa nakalipas na 20 taon, maraming bagong puwersa ang lumitaw. Kunin natin bilang halimbawa si Mr. Niu, may-ari ng tindahan ng gamot sa bayan ng Dunwin. Sa tingin mo ba ay maaari mong panatilihin ang iyong upuan kapag siya ay may mas malakas na kapangyarihan at mas mahusay na mga koneksyon kaysa sa iyo? Wika pa ni Gou Sheng. Ayon kay Qin Lianshan, ang gawain ng pagsusuri na iyon ay pinangungunahan ng Xinwu Holy Land, at lahat ng responsableng tao ay personal na hinirang ng kanyang kamahalan na emperador. Kaya sinabi sa kanya ni Qin Lianshan na kahit anong uri ng network ang mayroon siya, tinanong niya ito kung sa palagay niya ba ay posible na palawigan ang kanyang mga koneksyon sa Holy Land. Gayunpaman, tinanong din ni Gou Sheng si Qin Lianshan kung sa palagay ba niya ay naiinip na ang emperador kaya nagmamalasakit siya sa ngagawain ng maliit na county na iyon. Bukod dito, ang mundong iyon ay tungkol sa kaligtasan ng pinakamatibay. Kaya tinanong ni Gou Sheng kung sino ang nagmamalasakit kung ano ang ibig sabihin ng ginagamit ni Qin Lianshan. Mukhang narito kayo para sirain ang landas ng sama-sama, tama. Wika pa ni Qin Lianshan. Kaya sinabi sa kanya ni Gou Sheng na ganoon pa rin, ibibigay ni Qin Lianshan ang upuan kahit anong mangyari. Dagdag pa ni Gou Sheng, sino ang mag-aalaga sa pamilya ni Qin Lianshan? Siyempre, hindi pa rin alam kung ang kanyang Qin family ay maaaring tumagal ng 4 na taon. Ngunit sinabi ni Qin Lianshan sa kanya na ang kanyang Qin lineage ay talagang bumababa ngunit hindi ito tumanggi hanggang sa kung saan magagawa ng iba ang gusto nila. Pagkatapos nun, sinabi sa kanya ni Qin Lianshan na kung gusto niya, edi kunin niya ito. Dahil nakawin man niya ito o magbanta man siya, tatanggapin ni Qin Lianshan ang lahat ng kanilang pag-atake. Sa hindi inaasahan, sumabat si Shu Sihai at sinabi kay Qin Lianshan na tila mas gugustuhin niyang mamatay ng maluwalhati kaysa mabuhay ng may kahihiyan. Gayunpaman, ayon kay Qin Lianshan, ang kanyang mga ninuno ay nagtakda ng mga alituntunin na sinumang naghahangad na sirain ang pamilyang Qin, dapat nilang sirain sila kasama ang lahat ng mayroon sila, anuman ang magiging resulta. Pagtapos nun, biglang inutusan ni Qin Lianshan si Shu Er na paalisan ang mga bisita. Mabuti para sa iyo, Qin Lianshan. Mukhang hindi ka kakain ng alak. Kapag ang iyong pamilya ay nasa kalye, huwag mo akong sisihin sa pagbagsak ng bato sa iyo. Sambit ni Gou Sheng. Sa kabilang banda, sinabi ni Wu Shuang kay Gou Sheng na mula sa kanyang tono, tila hindi pumunta doon si Gou Sheng upang ihulog ang bato. Bilang karagdagan, tinawag ni Wu Shuang si Gou Sheng bilang Mr. Leftover, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pumunta doon si Gou Sheng upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kakayahan sa negosasyon sa araw na iyon. Kung tuwirang sabihin, ito ay walang iba kundi isang aso na nakikipaglaban sa mga tao. Dahil dito, nagalit si Gou Sheng at sinabing ang mag-ama ay kumanta ng iisang himig at hindi naiintindihan ang sitwasyon.
Sinabi rin sa kanya ni Mr. Leftover na sa kalaunan, pagsisisihan ito ni Wu Shuang. Dagdag kaalaman, sa salitang incheck, ang Mr. Leftover ay katunog sa pangalang Go Sheng. Alinsunod kay Xu Zihai, dahil iginiit ni Patriarch Qin na gawin iyon, hindi na siya magsasalita pa. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanyang mga kasama na aalis na sila. Ngunit bago sila umalis, sinabi ng Dean na si Mr. Jin Bui kay Wu Shuang na kailangan niyang magulat sa Huatong Academy dahil ayos na ang kanyang natamong pinsala. At dagdag pa ni Jin Bui, sa mga mararangal na anak ng Baiyu Kingdom. Walang sino man ang hindi pumunta sa Huatong Academy para sa karagdagang pag-aaral. Agad namang sinabi ni Wu Shuang na siyempre, babalik siya sa Academy. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Wu Shuang sa Dean na ito sa pagpapaalala sa kanya. Kaya sinabi ni Jin Bui na iyon ay mabuti. At ayon sa kanya, anuman ang sitwasyon nila, dapat pa ring tumutok si Wu Shuang sa paaralan sa kanyang kasalukuyang yugto. Gayunpaman, habang papaalis si Jin Bui at ang iba pang mga bisita, sinabi ni Wu Shuang kay Jin Bui na mahaba ang daan, at hindi nila malalaman kung ano ang mangyayari. Sinabi rin sa kanya ni Wu Shuang na hindi niya siya makikita. Kaya sinabihan niya itong mag-ingat sa daan. Sa sandaling ito, tinanong ni Qin Lianshan ang kanyang anak kung binabalak ba niyang bumalik sa Huatong Academy. Agad namang sumagot si Wu Shuang at sinabi na bakit hindi. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Qin Lianshan kay Wu Shuang na si Jin Bui ay isang kilalang hypocrite sa Luojiang County. Sinabi rin niya kay Wu Shuang na walang magandang intensyon si Jin Bui nang imbitahan niya itong bumalik sa akademya. Samantala, ayon kay Wu Shuang, ang 3 taong iyon ay hindi mapakali sa araw na iyon, kaya dapat bumalik si Wu Shuang sa Huatong Academy. Sinabi rin niya sa kanyang ama na ito ay isang bagay ng saloobin. Dagdag pa ni Wu Shuang, bilang pagbabalik tanaw sa kanyang tunggalian, ito ay isang pagsasabuatan. Ang pagsasabuatan na iyon ay tiyak na hindi lamang siya ang pinupuntirya, kundi ang kaawa-awang upuan ng kanilang pamilyang Qin. Pagkatapos nun, tinanong ni Qin Lianshan ang kanyang anak kung may balak pa ba siyang bumalik sa akademya na iyon kahit nalaman na niya ang lahat. Kaya sinabi sa kanya ni Wu Shuang na naglakas loob ang asong si Go Sheng na magpakitang gilas sa bahay ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay tinanong ni Wu Shuang ang kanyang ama kung hindi ba't dahil inakala ni Go Sheng na ang pamilya Qin ay isang ang may sakit at hindi niya kailangang matakot sa kanila. Kaya't agad na sumagot ng oo si Qin Lianshan at ayon sa kanya, 100 taon na ang nakalilipas, ang pamilyang Qin ay bahagi ng mayayamang uri at nagkaroon ng lumalaking populasyon. Bilang karagdagan kay Qin Lianshan, sa Luojiang County, may iilan na ng ahas magsalita ng malakas sa pamilya Qin. Gayunpaman, sinabi ni Wu Shuang na marami siyang iniisip noong mga panahong iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama na kung ang pamilya Qin ay gustong mabuhay, ang lahat ay nakasalalay sa kanya at sa kanyang ama. Dahil ayon kay Wu Shuang, paano niya madadala ang pamilya at sumulong sa hinaharap kung hindi niya malalampasan ang hamon na iyon at magtago na lamang pabalik sa bahay ng Qin family. Kaya sinabi sa kanya ni Qin Lianshan na siya ay isang mabuting anak na may ambisyon pagkatapos ay sinabi niya kay Wu Shuang na hahayaan niya siya. Ngunit dapat ding ay pangako ni Wu Shuang sa kanyang ama na sa kanyang pagbabalik sa Huatong Academy, kailangan niyang tiisin ang lahat ng paghihirap at hindi na muling mahulog sa kanilang mga bitag. Sa isang iglap, sumagot si Wu Shuang at sinabi sa kanyang ama na makatitiyak siya. Dagdag pa ni Wu Xiang, pagkatapos ng sakuna, alam na niya kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Pagkatapos nun, sinabi ni Qin Lianshan sa kanyang anak na maaari niyang gawin ito. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na suportado niya siya. Kaagad, nagpasalamat si Wu Shuang sa kanyang ama. Samantala, matapos magdesisyon ni Wu Shuang na bumalik sa akademya, si Qin Wu Shuang ay hindi nagmamadaling bumalik sa Luojiang Country. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasanay sa kanilang tahanan sa loob ng 1 buwan. At ayon kay Wu Shuang, ang martial arts sa nakaraang buhay ay panlalaki, at sa buhay na iyon, piliin ang Fist of King Kong bilang pangunahing kakayahan sa pag-atake. Dagdag pa ni Wu Shuang, sa mundong iyon, nagkaroon ng tuntunin ng cultivation na ibang-iba sa nakaraang buhay. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, walang mahigpit na mga hangganan sa pagitan ng mga kwalifikasyon para sa panloob at panlabas na cultivation.
At sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, tanging ang panlabas na lakas ay ginagawa hanggang sa limitasyon at ang katawan ay gumagana sa isang tiyak na taas. Mula sa labas hanggang sa loob, maaari silang bumuo ng panloob na lakas at pumasok sa yugto ng kultibasyon ng panloob na lakas. Sa mundong iyon, ang panlabas na yugto ay tinatawag na yugto ng puwersa ng kapangyarihan. Pagkatapos mong makagawa ng panloob na lakas, papasok ka sa isang yugto na tinatawag na tunay na puwersa. Sa nakaraang buhay ni Wu Xing, siya ay isang pinakamataas na dalubhasa na may parehong panloob at panlabas na kultibasyon, at hindi magagapi sa mundo. Tungkol sa mga antas, si Wu Xing ay maaaring maging master ng tunay na puwersa ng siyam na yugto o higit pa kung gagamitin niya ang kanyang karanasan mula sa kanyang nakaraang mundo sa kasalukuyan. Samantala, makalipas ang isang buwan, nakamit ni Wu Shuang ang ikapitong yugto ng puwersa ng kapangyarihan. At ayon kay Wu Shuang, kung magpapatuloy iyon, sa loob ng 3 buwan, maaari niyang masira ang puwersa ng kapangyarihan at makapasok sa tunay na puwersa. Nais ni Wu Shuang na mabawi ang humigit kumulang 70 o 80% ng kanyang lakas bago ang maganap ang family class evaluation. Dagdag pa ni Wu Shuang, malayo pa ang mararating mula sa rurok ng ika-9 na yugto ng puwersa ng kapangyarihan. Ngunit ito ay higit pa sa sapat upang makayanan ang pagsusulit sa Wotong. Ipinahayag din ni Wu Shuang na hanggat nandyan ang pamilya, nandoon ang lahat ng pag-asa. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Wu Shuang na mukhang malungkot ang kanyang ate. Kaya tinanong niya siya kung ano ang kanyang problema. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Shu na ayos lang siya. Pagkatapos nun, tinanong niya si Wu Shuang kung ano ang ininsayo niya sa araw na iyon. Gayunpaman, sa isip ni Wu Shuang, ito ay nakasulat sa mukha ng kanyang kapatid na babae at sinabi niyang ayos lang. Kaya tinanong siyang muli ni Wu Shuang kung ano ang problema. Sinabihan din niya itong huwag itago kung ang tingin niya sa kanya ay nakababatang kapatid. Agad-agad, ipinaliwanag ni Shu kay Wu Shuang na kahapon, dumating si Bing mula sa Farmland Manor at nag-ulat ng ilang negosyo. Dagdag pa ni Shu nag-usap sila ng halos 1 oras sa loob ng bahay. Ngunit sa umagang iyon, ang bangkay ni Bing ay ipinadala sa harap ng kanilang pintuan. Dahil doon, nabigla si Wu Shuang habang nagtatanong kung paano nangyari iyon. Sa isang iglap, sinabi ni Shu na ang demonyong iyon. 6 na taon na siyang pinahihirapan ng demonyong iyon. Gayunpaman, si Wu Shuang ay naguluhan sa sinabi ng kanyang kapatid. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Shu na noong siya ay 12 taong gulang, sinabi sa kanya ng demonyong iyon na gusto niya siya. Ipinagmamalaki niya na kukunin niya siya pagkatapos ng 10 taon at binyantaan ang kanilang ama na hinding-hindi siya ipapakasal sa kung sino. Kung hindi, makalipas ang 10 taon, babalik siya sa Dunglin Town para sirain ang kanilang pamilya. Dagdag pa ni Shu si Qin Lianshan ay natakot sa walang pasensya na ugali ni Wu Shuang, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Pagkatapos nun, tinanong ni Wu Shuang ang kanyang kapatid na babae kung ano ang nangyari sa lalaking iyon. Subalit ayon kay Shu hindi niya alam. At ayon sa kanya, sa 6 na taon na iyon, ang lahat ng mga kabataang lalaki na nakausap niya ay namatay o nawala. Sinabi rin ni Shu na siya ay naging isang Death Star. Kaya nagulat si Wu Shuang sa sinabi ng kanyang ate. Pagkatapos, ay tinanong niya siya kung ang ibig bang sabihin nun ay may 4 na taon pa. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Shu na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya natatakot. Pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya na kung babuhitan ni Wu Shuang ang kanilang pamilya at hindi kailanman mabibigo ang kanilang ama at ang kanilang mga ninuno, magagawa ni Shu ang anumang bagay sa anuman ang katumbas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Wu Shuang na hindi na niya ito pahihintian pa ng 4 na tao. Kaya agad nagpasalamat si Shu sa kanyang kapatid. Samantala, ayon kay Wu Shuang, nabigo siyang protektahan ang kanyang kapatid sa nakaraan niyang buhay, kaya dapat niyang protektahan ang kanyang kapatid sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa sandaling ito, sa Wotong Academy, sinabi ni Wu Shuang na parating na siya. At habang papasok si Wu Shuang sa akademya, ang mga batang ito ay nalilito kung bakit buhay pa si Wu Shuang at kung bakit siya naglakas loob na bumalik. Bukod dito, ayon sa batang nasa gitna, siya ay nababahala na si Wu Shuang ay naging tanga pagkatapos mabugbog. Shooting, itong si Qin Wu Shuang ay naglakas loob na bumalik na may angas, talagang hindi niya tayo sineseryoso.
Wika ni Zhang Xian. Gayunpaman, habang naglalakad si Wu Shuang, bigla siyang nakita at binati ni Jin Buyi. Ngunit ayon kay Wu Shuang, si Jin Buyi ay talagang hindi makahinga. Kaya ayon kay Wu Shuang, si Jin Buyi ay malamang mayroong maraming plano upang asarin siya pabalik sa Wotong Academy. Sa kabilang banda, tinanong siya ni Jin Buyi kung ganap na bang gumaling ang kanyang sugat sa ulo. Subalit sinabihan lang siya ni Wu Shuang na magsalita kung mayroon siyang sasabihin, at bitawan ang kanyang utot. Bilang resulta, sinabi sa kanya ni Jin Buyi na ang ginawa niya noong nakaraan ay may napakasamang epekto. Dagdag pa ni Jin Buyi, umaasa siyang magiging mas disiplinado na si Wu Shuang sa hinaharap. Ngunit sa isip ni Wu Shuang, ang matandang fox na iyon ay walang malasakit sa pagitan ng tama at mali, siya ay nangangahas na tawagin ang kanyang sarili na mayroong mabait na puso. Gayunpaman, dahil hindi tumugon si Wu Shuang kay Jin Buyi, tinanong siya ni Jin Buyi kung sa tingin ba niya ay mali siya. Agad-agad, sinabi ni Wu Shuang na tama si Jin Buyi. At bilang karagdagan kay Wu Shuang, dapat niyang tiisin ang lahat ng kahihiyan kapag binubuli siya ng mga anak ng sikat na pamilya. Higit pa rito, kapag gusto nilang nakawin ang lupain ng kanyang pamilya, dapat din niyang ibigay sa kanila ang kanilang oil mill at mga tindahan. At bilang isang mahirap na pamilya, sinabi ni Wu Shuang na dapat silang magkaroon ng ganoong uri ng kamalayan. Pagkatapos nun, tinanong ni Wu Shuang ang dean na si Jin Buyi kung tama ba siya. Kaya sa puntong ito, napaisip si Jin Buyi kung kailan naging matalas ang mga salita ni Wu Shuang. Samantala, sinabi ni Jin Buyi kay Wu Shuang na alam niya na naghahanap siya ng mas maraming gulo nung pinili niyang bumalik sa akademya. Kaya binalaan siya ni Jin Buyi na kung maglalakas loob siyang manggulo, si Jin Buyi ang bahala sa kanya ayon sa batas. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin na bumalik sa Wotong Academy? Hindi ko alam, anong gagawin mo sa akin? Sagot naman ni Wu Shuang. Bigla-bigla, sinabi ni Jin Buyi sa kanya na paaalisin niya siya at sisipain. Gayunpaman, habang papaalis na si Wu Shuang, sinabi niya kay Jin Buyi na naiintindihan niya ang kanyang intensyon at alalahanin niya ang kanyang mga salita. Ngunit sa isip ni Wu Shuang, siya ay nalilito kung sa tingin ba ni Jin Buyi na masaya para sa kanya ang makipagkulitan sa isang grupo ng maliliit na bata. Samantala, sa dormitoryo ni Wu Shuang, habang papasok si Wu Shuang sa dorm, sinabi niya na simple lang talaga ang kwarto ng kawawang bata. Sa hindi inaasahan, biglang tinawag ng batang ito si Wu Shuang at agad niya siyang tinanong kung bakit pa siya bumalik. Gayunpaman, naalala ni Wu Shuang na ang batang iyon ay si Hu Xian, isang kaibigan at kababayan ni Qin Wu Shuang. Bakit ka bumalik sa Wotong Academy? Hindi mo ba alam na piniframe up ka ni Zhang Xian at ng iba pa? Wika ni Hu Xian, ngunit agad na sinabi sa kanya ni Wu Shuang na alam niya. Subalit tinanong siya ni Hu Xian kung bakit nandoon pa rin siya kung alam niya. Bukod dito, sinabi sa kanya ni Hu Xian na tiyak na pahihirapan siya ni Zhang Xian, kaya kailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, tinanong siya ni Wu Shuang kung hindi ba siya natatakot na guluhin din siya nila dahil pumunta siya roon para sabihin iyon sa kanya. Ngunit ayon kay Hu Xian, lumaki silang magkasama sa bayan ng Dunglin, at kahit wala siyang kakayahang tulungan siya, ayaw niyang makitang binubuli siya ng iba. Sa isip ni Wu Shuang, sa pagkakataong iyon, sila ay lilikha ng maraming kaguluhan, kaya't mas mabuting huwag isangkat ang mga inosente. Kaya sinabi niya kay Hu Xian na huwag pumunta doon kung wala siyang magagawa sa hinaharap. Sinabi rin ni Wu Shuang na siya na mismo ang bahala sa kanyang mga gagawin. Pagkatapos nun, senaryo na ni Wu Shuang ang pintuan. Kaya naman nagtataka si Hu Xian kung ano ang nangyari kay Wu Shuang. Kinagabihan, habang pinahuhusay ni Wu Shuang ang kanyang kapangyarihan, bigla siyang naalerto, nang makita niya ang mga batang ito, at nang marinig niya ang pangalang Young Master Shu. Sa kabilang banda, sa alaala ng dating Wu Shuang, si Shu Ting ang bunsong anak ng patriarch ng mayayamang angka ng Shu. At sikat sa pagiging bully sa Wotong Academy. Dagdag pa ni Wu Shuang, noong nakaraan, sinamahan ni Gou Sheng si Shu Sihai sa pamilyang Qin. Kaya ayon kay Wu Shuang, mukhang kasali rin si Shu Ting. Shu Ting, gusto mo ng maruming laro, tama. Kaya maglalaro ako kasama mo. Wika pa ni Wu Shuang. Sa sandaling ito, may biglang sumigaw na may mga magnanakaw. Partikular sa dormitoryo ng mga babae.
Marami sa kanila ang nawalan ng panty at bra. Kaya agad na alerto ang mga batang ito habang sinasabing hulihin ang magnanakaw. Gayunpaman, habang ang mga batang ito ay nag-uusap tungkol sa magnanakaw. Malakas na tinanong ni Shooting si Li Fei kung una niya bang nakita ang magnanakaw. Agad namang sumagot si Li Fei ng oo at ayon sa kanya, siya ay kalahating tulog at kailangang gumamit ng banyo. Isang anino ang biglang tumalon mula sa kabilang panig ng dingding. At tinakot siya ng magnanakaw. Bilang karagdagan, tinanong siya ni Shooting kung nakita ba niya ang hitsura ng magnanakaw na iyon. Ngunit sumagot si Li Fei at sinabing masyadong madilim kaya hindi niya iyon nakita ng malinaw. Pero nakita niya itong tumatakbo sa hallway ng dormitoryo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Shooting na sa gilid na iyon ng koridor ay ang dormitoryo ng mga lalaki. Ibig sabihin, malamang isa sa kanila ang magnanakaw. Isang magnanakaw sa atin, may katuturan ito, wika pa ng batang lalaki sa gitna. Pero ayon sa batang ito na may pulang buhok, mahirap daw mag-ingat sa mga magnanakaw. Alinsunod sa batang ito sa kaliwa, sa tingin niya ay malaki ang posibilidad na isa sa kanila ang magnanakaw. Gayunpaman, ayon kay Zhang Xian, kung isa sa kanila ang magnanakaw, kung gayon ay madali nila siyang mahanap. Sinabi rin sa kanila ni Zhang Xian na tatawagan nila ang lahat ng mga kalalakihan at hahalugbuban ang bawat silid. Dahil sa gulat ng magnanakaw, tiyak na hindi pa siya nakakalayo, at hindi niya may tatago ang anumang ninakaw niya. Kaagad, sumang-ayon naman si Shooting kay Zhang Xian. Higit pa rito, iminungkahi din ni Zhang Xian na tingnan ang dorm kung aling pinto ang sarado, dahil ayon sa kanya, iyon ang mga pinakakainahinalang tao. Sa isang iglap, inihayag ni Shooting na, sisimulan na nila ang kanilang investigasyon. At agad nilang iuulat ang mga resulta sa kanila kung may nakita sila. Ngunit sa hindi inaasahan, si Yan Qingyan, na kabilang sa 3 mayayamang klase, ay nagsabi sa kanila na hindi na kailangang maghintay. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga lalaking iyon na pupunta siya upang siyasatin ang sitwasyon mismo, dahil kung hindi, baka pagtakpan lang ng mga iyon ang isa't isa. Gayunpaman, tinanong siya ni Shooting kung may ninakaw din ba sa kanyang mga gamit. Ngunit sinabihan lang siya ni Yan Qingyan na huwag subukang lumapit sa kanya. At simulan agad ang investigasyon. Samantala, sa isip ni Yan Qingyan, naglakas loob pa ang magnanakaw na nakawin ang kanyang underwear. Kaya si Yan Qingyan at ang mga lalaking ito, ay nagsimula na sa paghahanap at paghahalugubhob sa bawat silid sa dormitoryo ng mga kalalakihan. Natakot ang ilan sa mga lalaki dahil hindi nila alam ang nangyayari kaya sinabihan sila ni Zhang Xian na huwag magpanik dahil hinahanap lang ni Miss Yun ang isang magnanakaw. Gayunpaman, wala silang nakita sa silid na ito. Kaya pinagpatuloy nila ang paghahanap. Sa bawat kwarto, sa sandaling ito, naguguluhan sila dahil mahirap buksan ang silid na ito. Agad-agad, nagtanong si Yan Qingyan kung sino ang nakatira doon. Kaya sinabi ni Zhang Xian na malamang ang anak ng pamilya Qin mula sa Dunlin Town. Subalit dahil hindi nila ito madaling mabuksan, sinigawan ni Zhang Xian si Wu Shuang at sinabing patay siya dahil dumating si Miss Yun upang mag-imbestiga, at pinanatili niyang nakasara ang pinto. Tinanong din niya si Wu Shuang kung siya ba ay natatakot sa isang bagay. Ayaw mong buksan. Okay, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Galit na sinabi ni Yan Qingyan habang papalapit para buksan ng pilit ang pinto sa pamamagitan ng pagsipa nito. Ngunit ang nakakabigla, biglang binuksan ni Wu Shuang ang pinto, at agad niyang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yan Qingyan na kanina pa sila kumakatok sa kanyang pintuan, kaya tinanong niya siya kung hindi ba niya sila naririnig. Nagkaroon ako ng panaginip na magpapakasal na ako sa isang magandang babae. Ngunit ngayon ay nasira na lahat, salamat sa inyo. Sambit ni Wu Shuang. Bigla-bigla, sinabihan siya ni Zhang Xian na huminto sa pag-arte. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang mga babae ay nanakawan ng kanilang mga damit na panloob at ang magnanakaw ay malamang na isa sa kanila. Kaya kung inosente si Wu Shuang, sinabi niya sa kanya na hayaan si Miss Yun na halugbuban ang kanyang silid. Ngunit si Wu Shuang ay nagpapanggap pa rin na parang wala alam kaya tinanong niya ang mga ito kung bakit kailangan nilang halughugin ang kanyang silid. Dahil doon, sinabihan siya ni Zhang Xian na huwag maging napakawalan siya. At bilang karagdagan kay Zhang Xian, kung hindi sila papayagan ni Wu Shuang na maghanap,
kung gayon si Wu Shuang ay tiyak na may itinatago. Gayunpaman, tinanong sila ni Wu Shuang kung ang ibig bang sabihin nito ay walang itinatago ang lahat. Tinanong din sila ni Wu Shuang na bakit hindi nila hayaan si Miss Yun na halubguban muna ang mga silid nila dahil ayon sa kanya, paano niya malalaman kung hindi iyon isang pagkanalaban sa kanya. Kaya kung gusto nilang maghanap, ayon kay Wu Shuang, kailangan nilang halubguban ang lahat ng mga silid ng mga kalalakihan. Agad namang sumagot si Yan Qingyan at sinabi na siyempre, hahalubguban niya ang lahat ng iba pang lugar pagkatapos ng silid ni Wu Shuang. Sinabi rin niya sa kanya na hindi na niya kailangang ituro iyon sa kanya. Ngunit sinabi ni Wu Shuang na hindi ito gagana. Dagdag pa ni Wu Shuang, kailangan nilang ibigay sa kanya ang kanilang salita, dahil kung hindi, tinanong niya sila kung sino ang mananagot kung tatanggi sila. Biglang tinanong ni Shu Ting si Wu Shuang kung sino ang eksaktong sinusubukan niyang iframe. Ngunit tinanong din siya ni Wu Shuang kung bakit hindi siya magpakita ng halimbawa dahil bahagi naman siya ng mayayamang klase. Sa isang iglap, kumpiyansa na sinabi ni Shu Ting sa kanila na hindi siya magsasalita kung gusto ni Miss Yun na halubguban ang kanyang silid. Bukod dito, sinabi din ni Shu Ting na maaaring halubguban ni Miss Yun ang kanyang lugar anumang oras. Nasaksihan mo ang ugali ng lahat. Shin Wu Shuang, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng dahas kung hindi ka pa rin tatabi. Wika ni Yan Qingyan. Kaya sinabi sa kanya ni Wu Shuang na pahihintulutan niya itong maghanap sa kanyang silid. Ngunit sinabi niya sa kanya na tandaan niya na hindi niya ginagawa iyon para ipakita na ginagalang niya siya. Gusto lang makita ni Wu Shuang kung sino ang magiging tunay na Keitowatawa sa huli. Kaagad, sinimulan ni Yan Qingyan na halubguban ang silid ni Wu Shuang at diretso siyang pumunta sa kabinet na ito. Ngunit sinabi ni Wu Shuang na wag diyan. Gayunpaman, ang mga lalaking ito ay tiwala na mayroong tinatago na bagay sa loob nun. Kaya sinabihan nila si Yan Qingyan na buksan iyon. Sa hindi inaasahan, nang binuksan na iyon ni Yan Qingyan, bumungad sa kanya ang nakatambak at mababahong medyas sa kabinet na iyon. Kaya ang mga lalaking ito ay nagulantang din sa kanilang natagpuan. Bilang resulta, galit na galit si Yan Qingyan kay Wu Shuang dahil sa tingin niya sinadya ito ni Wu Shuang. Ngunit nginitian lang siya ni Wu Shuang dahil sinabihan na niya siya na huwag itong buksan. Pagkatapos nun, sinabihan niya si Yan Qingyan na dahil tapos na siya sa paghahanap sa kanyang silid, hindi niya pwedeng palampasin ang silid ng iba. Samantala, galit na galit pa rin si Yan Qingyan habang naglalakad palabas ng silid ni Wu Shuang. Sa puntong ito, nakita nila ang room number 1. Ngunit ayon kay Yan Qingyan, ang nakatira sa silid na iyon ay ang supreme authority figure ng Luojiang country na si Daxi Yang, isang henyo mula sa venerated na pamilya Daxi. Sa oras na ito, habang patuloy sila sa paglalakad, biglang huminto si Wu Shuang at sinabing, Miss Yun, hindi pa natin nahalugubhab ang kwartong ito. Bakit hindi natin ito napansin? Baka naman ang aming misyon ay may kapangyarihan lang na mangbuli ng mahihina. At Young Master Shu, Young Master Zhang, hindi ba't nagyayabang kayong lahat kanina? Ano ang problema nyo ngayon? Haha, bawat isa sa inyo ay kinikilabutan. Hindi nakatira sa dorm si Young Master Daxi. Nakita nyo sana ang mukha nyong duwag. Makalipas ang ilang sandali, napatanong si Wu Shuang kung sino ang nakatira sa dorm na iyon dahil ayon sa kanya, parang may bahid ng bango. Kaya napaisip siya kung may babae ba doon. Ngunit biglang sinabi ni Shu Ting na dorm niya iyon. Dagdag pa niya, siya ay isang matapat na tao. At sinabi niya kay Wu Shuang na nambabato siya ng putik sa kanya. Kaya dapat mag-ingat si Wu Shuang dahil maaari niya itong aidmande dahil sa paninirang puri sa mga maharlika. Gayunpaman, sinabihan siya ni Wu Shuang na sinisiraan man niya siya o hindi, malalaman nila pagkatapos ng paghahanap. Tinanong din siya ni Wu Shuang kung bakit hindi malakas ang loob niya kapag turn na niya. Pagkatapos nun, sinabi ni Wu Shuang kay Miss Yun na dapat niyang alamin kung sino sa kanila ang may masamang intensyon. Shin Wu Shuang, ano ang gusto mong sabihin sa walang basehan mong pananalita? Galit na wika ni Shu Ting. Sa isang iglap, sinabi ni Wu Shuang kay Miss Yun na pareho sila ni Shu Ting na mga anak ng isang mayamang pamilya. Kaya kung nais nilang kanlungan siya at hindi niya hahalubguban ang kanyang silid, kung gayon ay wala na silang magagawa. Ngunit kumpiyansa na sinabi ni Shu Ting kay Yan Qingyan na magpatuloy at maghanap kung gusto niya. Dahil ayon sa kanya, alam ng lahat ng tao sa akademya kung anong klaseng tao siya.
Gayunpaman, sinabihan siya ni Wu Shuang na huwag magyabang ng masyadong maaga dahil hindi pa huli ang lahat para magsalita ng malaki kung walang mahanap sa paghahalugubhob. Sa isang iglap, sinimulan na ni Yan Qingyan ang paghahanap sa silid ni Shu Ting. At nang walang kung ano-ano'y, dumiretso siya sa cabinet ni Shu Ting. Ang nakakagulat, nang binuksan na ni Yan Qingyan ang cabinet ni Shu Ting. Bumungad sa kanya ang napakaraming damit panloob ng mga babae. Kaya lahat ng tao sa kwartong iyon ay nabigla sa kanilang nakita. Maging si Shu Ting ay nagulantang nang makita ang mga iyon. Samantala, habang nakatitig si Yan Qingyan sa kanyang damit panloob, sinabi ni Wu Shuang na si Shu Ting ay talagang malabag. At sa isip ni Wu Shuang, inilagay ito ni Shu Ting sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, si Yan Qingyan ay lubos na nagalit kay Shu Ting. Gayunpaman, sinubukan ni Shu Ting na magpaliwanag at sinabing hindi niya ito ginawa. Ngunit hindi siya naligtas sa kanyang paliwanag at sa dakong huli, siya ay binugbog ni Yan Qingyan. Ang balita na ninakaw ni Shu Ting ang damit panloob ng mga kababaihan ay kumalat kaagad sa iba't ibang channel. Ang itaas na antas ng Watong Academy ay nayanig din, at sila ay nasira. Habang kailangan nilang pawiin ang galit ng mga babae, kailangan din nilang pangalagaan ang emosyon ni Shu Ting, at kasabay nito, kailangan nilang panatilihin ang imahe ng Watong Academy. Sa sandaling ito, sinabi ni Jin Bui kay Shu Ting na nababahala siya na ito ay sanhi ng isang tao kaya pinayuhan niya siyang magdahan-dahan sa panahong iyon. Ngunit tinanong siya ni Shu Ting kung sino ang nang-ahas na sumalungat sa kanyang Shu family. Samantala, sinubukan ni Jin Bui na ipagtanggol si Shu Ting sa iba pang mga estudyante at ayon sa kanya, pagkatapos ng kanilang investigasyon, sa oras na iyon ng insidente, tinatalakay ni Shu Ting ang kanyang karanasan sa cultivation kasama ang ilang mga bata sa martial arts, at mayroong sapat na alibi. Dagdag pa ng din, tiyak na hindi ito gawain ni Shu Ting, ngunit isang maling akusasyon ng iba. Gayunpaman, sa isip ni Shu Ting, hinding-hindi niya papakawalan si Qin Wu Shuang. Sa kabaligtaran, ayon kay Wu Shuang, napakagandang magkaroon ng mataas na katayuan upang ikaw ay makapangloko. Kung ito ang hinalinhan ni Shu Ting, kapag naging matagumpay ang nakabalangkas na insidenteng iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Dagdag pa ni Wu Shuang, sa mundong iyon, kung hindi ka sapat, walang matibay na suporta ng pamilya ang makakatulong sa iyo. Nababahala si Wu Shuang na ang pamumuhay ay hindi mas marangal kaysa sa mga baboy at aso. Iyon ay isang mundo na may mahigpit na hierarchy at malinaw na mga hadlang. Ang lahat ay may mahigpit na sistemang hierarchical hindi alintana kung sila ay mga tao o mga bagay. Bukod dito, ang mundong iyon ay lubos na nagtataguyod ng martial arts at halos lahat ng mga mamamayan nito ay nagsasanay nito. Ang lahat ng kapangyarihan sa mundong iyon ay dapat matamo sa pamamagitan ng lakas at ipagtanggol sa pamamagitan ng pinakamataas na kapangyarihan ng martial arts. Ang lakas na kinakailangan sa bawat antas ay may malinaw na tag ng presyo na minarkahan dito. Nag-aalok ang iba't ibang antas ng iba't ibang benepisyo. Kung gusto mong makakuha ng higit pang mga benepisyo, maaari mo lamang dagdagan ang iyong kakayahan sa martial arts. Ang pamilya Qin sa yugtong iyon ay nasa gilid ng aristokrasya at maaaring bumagsak anumang oras. Samantala, sa sitwasyon ng Watong Academy na nagipit, si Qin Wu Shuang ay nagsumikap habang nag-aaral at nagsasanay ng mabuti, at bago niya malaman, nag-insayo siya mula sa unang bahagi ng tagsibol hanggang sa unang bahagi ng tag-araw, hanggang sa panahong naabot na ni Wu Shuang ang siyam na yugto ng puwersa ng kapangyarihan. At nalagpasan ang pambihirang tagumpay. Naabot na din ni Wu Shuang ang tunay na puwersa noong panahong iyon. At ayon sa kanya, ngayon na siya ay may panloob na enerhiya na, ang mga klasikong panloob na kasanayan mula sa nakaraang buhay ay magiging kapaki-pakinabang. Dagdag pa ni Wu Shuang, napakaraming ehersisyo ang mapagpipilian. Tulad na lamang ng flexible at feminine method na kung tawagin ay ang misteryosong itim na puwersa. Bone transformation. The Buddhist's classic invisible force. Ang Dark North draining power kung saan maaari mong kunin ang panloob na puwersa ng iba at gamitin ito bilang iyong sarili. Gayunpaman, habang binabasa ni Wu Shuang ang aklat na ito tungkol sa puwersa ng araw at mga pagsasanay na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ni Wu Shuang na hindi niya manggunguya ang lahat ng iyon,
kaya magsisimula siya sa mga pinakapamilyar na pagsasanay mula sa kanyang nakaraang buhay. At yun ay ang pinagsama na masculine strength kasama ang kapangyarihan ng araw, ang puwersa ng araw ang pinakamalakas. Walang tubig at apoy ang makakasama sa kanya at ang kapangyarihang iyon ay tutulong sa kanya na harangin ang mga kutsilyo at baril. Ayon kay Wu Shuang, iyon ang buod ng puwersa ng araw at ang yugtong papasukin niya pagkatapos ng tagumpay. Bilang karagdagan, ang ikalawang antas ng puwersa ng araw ay sapat na upang harapin ang alinmang yugto ng dalawang tunay na puwersa sa mundong iyon. Sa hindi inaasahan, may taong biglang kumatok sa pintuan ni Wu Shuang. At iniulat niya kay Wu Shuang na hindi maganda dahil nahuli si Hu Ziyan ni Zhang Xian at ng iba pa. Agad, naalala ni Wu Shuang na ang batang ito ay si Fang Xiaozong, kamag-anak ni Hu Ziyan. Zhang Xian, ikaw na naman. Ang luma at bagong mga account ay maaayos sa kasama mo ngayon. Wihan ni Qin Wu Shuang. Sa sandaling ito, tinanong ni Wu Shuang si Fang Xiao kung saan nila dinala si Hu Ziyan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dalhin siya doon. Agad namang sumagot si Fang Xiao at sinabi na sa Bamboo Forest. Samantala, sa Bamboo Forest, itinali ni Zhang Xian kasama ang kanyang grupo ang mga paa ni Hu Ziyan at ibinitin siya ng pabaliktad sa puno ng kawayan. Sa kabilang banda, ang batang ito sa kaliwa ay nagtanong sa kanyang kaibigan kung sa tingin ba niya ay maglakas loob si Wu Shuang na pumunta doon. Kaagad, ang batang ito sa kanan ay sumagot at sinabing si Qin Wu Shuang ay binugbog dati na parang aso, kaya ayon sa kanya, si Wu Shuang ay hindi maglalakas loob na pumunta sa oras na iyon. Sa kabilang panig, sinabi ni Zhang Xian kay Hu Ziyan na huwag silang sisihin. At kung may gusto mang sisihin si Hu Ziyan, sinabi niya sa kanya na sisihin niya ang kanyang Qin Wu Shuang, na hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit tinawag lang siyang scam ni Hu Ziyan at bilang resulta, inambahang susuntukan ni Zhang Xian si Hu Ziyan ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Biglang dumating ang ating bida, kaya lahat ng mga taong ito ay nagulat. Matapos nilang makita si Wu Shuang, maging si Zhang Xian at Shu Ting ay nabigla, nang maglakas loob si Wu Shuang na pumunta doon. Gayunpaman, sinabihan sila ni Wu Shuang na pakawalan si Hu Ziyan dahil siya naman ang hinahanap nila. Dahil naglakas ng loob kang pumunta dito, kung gayon tiyak na hindi namin siya ipapahiya. Sambit ni Shu Ting, at sa isang iglap, agad niyang pinutol ang lubad. Sa oras na ito, inutusan ni Wu Shuang ang kanyang mga kaibigan na bumalik na. Ngunit sinabi ni Hu Ziyan na hindi siya babalik. Dagdag pa niya, gusto niyang makita nila na may ibubuga din ang mga martial artists ng kanilang Dunglin Town at hindi lahat ay duwag at cold-hearted animal. Subalit, ang iba, pang mga martial artist ng Dunglin Town ay tila walang interes na suportahan sila. Pagkatapos nun, tinanong ni Zhang Xian si Wu Shuang kung tama ba siya na sa huling laban nila ay hindi niya siya napatay, at sa pagkakataong iyon ay nananakit na naman ang kanyang mga buto para sa isa pang round. Pagkatapos ay hinamon ni Zhang Xian si Wu Shuang na lumapit para mabigyan niya siya ng magandang alaala. Gayunpaman, tinanong siya ni Wu Shuang kung ibig ba niyang sabihin ay gusto niyang harapin ang mga lumang record. At sa isip ni Wu Shuang, pagkaraan ng mahabang pananatili sa Wotong Academy, sa wakas ay dumating na ang mga hanggal na iyon sa kanyang pintuan. Lumaban muli. Zhang Xian, turuan mo siya ng leksyon. Hindi mo na mauulit ang iyong pagkakamali. Wika ng mga lalaking ito sa gilid. Samantala, sa isip ni Zhang Xian, noong huling laban, hindi niya napatay si Wu Shuang at pagkatapos ng ilang buwang pagkainis, gusto niyang palaging ipahayag ang masamang galit na iyon para sa kanyang young master na si Shu Ting at sa wakas ay dumating na ang pagkakataong iyon. Dagdag pa ni Zhang Xian, nagkataon pa na masusubukan niya ang kanyang bagong martial arts. Bigla-bigla, hiniling ni Zhang Xian kay Shu Ting na ay notaryo sila. Kaya agad namang sinabi sa kanila ni Shu Ting na magkakaroon sila ng one-on-one na tunggalian at maaayos ang mga lumang record. Si Shu Ting ang maghuhukom sa oras na iyon. Subalit, tinanong ni Wu Shuang si Shu Ting kung masaya ba ang maging hurado ng kanyang alipin. Gayunpaman, sa isip ni Shu Ting, kung hindi lang dahil sa panggigipit ng akademyang iyon na huwag hayaan silang gumawa ng gulo, si Wu Shuang ay tiyak na hindi buhay sa araw na iyon. Gusto ni Shu Ting na patayin si Wu Shuang. Sa kabilang dako, tinanong ng batang nakaberde ang lalaking ito na nakaputi kung nabalitaan niya ba na sina Qin Wuxiang at Zhang Xian ay maglalaban sa Bamboo Forest.
At habang ang mga taong ito ay nagkakaroon ng mga talakayan tungkol sa laban, ang batang nakaputi ay nakikinig lamang sa kanila. Sa Bamboo Forest, ipinaliwanag ni Shu Ting sa dalawang mandirigmang ito na ito ay isang patas na tunggalian, at ang kanilang buhay ay nasa kamay na ng mga Diyos. Nang walang pag-aalinlangan, inihayag ni Shu Ting na magsisimula na ang tunggalian. Sa kabilang banda, chini-cheer up ng mga batang ito si Zhang Xian at sinabi pa nilang bugbugin si Wu Shuang hanggang mamatay. Ngunit nakaramdam ng kaba sina Hu Ziyan at Fang Xiao para sa kanilang kaibigan na si Wu Shuang. Xin Wu Shuang, sa pagkakataong ito ay hindi ka kasing swerte noong nakaraan. Sa pagkakataong ito ay patay ka na. Wika pa ni Zhang Xian. Agad-agad, kumpiyansa na sinabi ni Wu Shuang na maaari yung subukan ni Zhang Xian. Kaya sa isang kisap mata, inambihan ng pag-atake ni Zhang Xian si Wu Shuang. Ngunit sa kabutihang palad, madaling naiwasan ni Wu Shuang ang kamao ni Zhang Xian. Kaya bahagya siyang natigilan sa oras na ito. Pagkatapos nun, hindi tumitigil si Zhang Xian sa pagsuntok sa kanya. Ngunit nagagawang iwasan ni Wu Shuang ang bawat suntok na ibinabato ni Zhang Xian. Kaya't hindi makapaniwala si Zhang Xian kung paano nakakakilo si Wu Shuang ng napakabilis. Dagdag pa niya, sa nakaraang laban, si Qin Wu Shuang ay may mahusay na stamina, ngunit ang kanyang mga paggalaw ay napakabagal. Sa panahong iyon, ay talagang pinaghandaan ni Wu Shuang. Sa puntong ito, tinanong ni Zhang Xian si Wu Shuang kung ang alam lang ba niya ay kung paano umiwas. Sinabi rin ng mga taong ito na si Wu Shuang ay masyadong duwag dahil hindi siya nang ahas na salakayin si Zhang Xian ng direkta. Sinabihan pa nila si Wu Shuang na sumuko na lang at huwag mahiya. Subalit ayon kay Wu Shuang, napakabagal ni Zhang Xian, kaya tinanong niya sila kung anong magagawa niya. Bilang resulta, nagalit ng husto si Zhang Xian at napalibutan siya ng kanyang makapangyarihang aura. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wu Shuang na titingnan niya kung hanggang saan tatagal si Wu Shuang. Susubukan ni Zhang Xian ang kanyang bagong martial arts na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Samantala, ayon sa batang ito sa kanan, sa kanyang nakikita, si Zhang Xian ay malamang na hindi bababa sa third stage ng martial arts. At ayon sa batang nasa gitna, gaya ng inaasahan sa taong sumunod sa kanilang young master na si Shu Ting, sa pag-ataking iyon, tiyak na mamamatay si Qin Wu Shinag. Sa sandaling ito, akmang sasalakayin na ni Zhang Xian si Wu Shuang ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang bagong pamamaraan na kung tawagin ay Breaking Wind Fist Technique. At matagumpay niyang nataman ang tiyan ni Wu Shuang sa pagkakataong ito. Bilang resulta, isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar na iyon and dahil doon, tiwala si Zhang Xian na natalo niya si Wu Shuang. Ayon sa mga batang ito, malamang ay patay na si Wu Shuang sa mga oras na iyon. Gayunpaman, habang ang mga kaibigan ni Wu Shuang ay nagulantang parents sa nangyari. Sa isip ni Shu Ting, yun talaga ang mangyayari kapag kinalaban siya. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang natigilan si Zhang Xian. Matapos niyang makita si Wu Shuang na may malademonyong mata, at nakatayo lang sa harapan niya. Kaya si Zhang Xian at Shu Ting ay parehong natulala sa mga oras na ito habang nakatitig kay Wu Shuang. Maging ang mga tao sa paligid ay nalilito kung bakit buhay at nakatayo pa rin si Wu Shuang. Gayunpaman, dahil si Wu Shuang ay nasa genuine force na ngayon, paano siya masasaktan ng isang third rank sa martial arts lamang? Zhang Xian, so ito na ang iyong buong puwersa, sambit ni Qin Wu Shuang. At sa isang iglap, isang malakas na suntok ang ibinato ni Wu Shuang sa mukha ni Zhang Xian. At dahil sa impact, tumilapon si Zhang Xian sa malayo, at tuluyang namatay sa isang suntok lamang. Lahat ng tao sa lugar na iyon ay nagulantang at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang batang ito sa gitna ay nalilito. Kung paano natalo ng isang hamak na pamilya ang mayamang pamilya. Sa kabilang banda, habang si Shu Ting ay natutulala pa rin. Nagtataka rin siya kung paano naging napakahusay ni Qin Wu Shuang sa loob lamang ng ilang buwan. Samantala, tuwang-tuwa sina Hu Ziyan at Fang Xiao at sinabi pa nila na napakalakas ng kanilang kaibigan na si Wu Shuang. Tinanong din ni Fang Xiao si Wu Shuang kung ano ang tawag sa hakbang na iyon na maaaring makatalo sa isang galaw lamang. Ngunit sinabi sa kanila ni Wu Shuang na tuturuan niya sila sa ibang araw.
Pagkatapos nun, sumulyap si Wu Shuang kay Shu Ting at sinabing gusto rin niyang pasalamatan si Young Master Shu Ting sa pag-arbitrasyon para sa kanila. Gayunpaman, walang magawa si Shu Ting kundi ang pagnalito na lang ang kanyang mga ngipin. Bigla-bigla, inutusan ni Shu Ting ang kanyang mga alagad na magmadali at iulat ito sa dekano at sa feudal na autoridad na pinatay ni Qin Wu Shuang ang anak ng kilalang Zhang family sa isang pribadong away. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.